Good morning, world! Dito na naman tayo sa apartment ni Sky. Ang gulo, oh. Ayusin natin. Hi guys, ito siya, tingnan nyo. Yan siya guys, oh, busy siya, oh. Meron siyang bagong treat. Hindi yan totoong bone guys, hindi rin siya cowhide, so safe siya sa dogs. Malambot. Parang ang tingin ko, parang ano, alam mo yung lumpia wrapper na pinatigas. Hindi siya cowhide kasi yung mga cowhide, tsaka yung mga totoong bone, ano daw yun, delikado kasi pwede hindi sila matunawan o matusok ang kanilang tiyan. Ito parang Hi Sky! Hi Sky, you need another haircut. Ayan, no, parang shape lang ng bone pero malambot, bendable actually. Parang starch lang siya, starch made of starch and some kind of protein. Ha Sky? Eh, nilinis ko na yung banyo mo ha. Ba't diyan ka kumakain sa banyo? Ew! Sky! Meron akong ano guys, mixed vegetables. Lalagay natin sa, gagawa tayo ng fried rice, kaning lamig, itlog, tsaka hotdog. O, halina kayo. Luluto na tayo. Para isang ano na, isang tawag dito. Ay, ingat, patayin muna natin. Para isang kaldero lang gagamitin natin, guys. Itlog, hotdog, fried rice, dyan na lahat. Para hindi maraming hugasan. No, Sky, no? Sky. Ito natin ang konti asin. Ay. Malalim pala yung kaldero ko, hindi makita, ano. Ayan guys, binigisa ko lang yung mixed veggies. Merong gisantes, corn at saka carrots, sibuyas, bawang. Tapos lalagyan natin ng yung ating kaning lamig at kung ano ang pampalasa na gusto nyo. Ako lagyan ko siguro ng konting mushroom sauce at saka Knorr liquid seasoning. Kaya guys, ang mga tumutok-tok-tok-tok.
Wala na ako. Liquid seasoning. Konti lang. Yung equivalent ng oyster sauce, pero vegetarian siya kasi hindi ako makain ng oyster. Made of mushroom. Nabili ko lang online guys, hindi ako makakita dun sa tindahan. Pag na-mix ko na ito ng mabuti guys, luto na yan. Tapos, iprito na lang ako ng hotdog, tapos kakain na tayo. Good morning, world! Kain tayo, guys! Nag-pray na kami. Nagsangag si Jerlyn ng mixed vegetables. Ayan. Hindi ko na lagyan ng itlog kasi may itlog naman na tayo. Oo. Tapos, hotdog. Gusto ko niyan sinasawsaw din sa suka at saka sa ketchup. Kaya meron akong suka rin pag kumakain ako niyan. Hindi ko suka. Kasi itong Pure Foods chicken with chili. Sarap. Masarap siya. Kaysa yung beef. Okay din pero mas masarap yung chicken. Hindi na yung beef. Hindi ko masyadong gusto. Thank you. Ang sarap ang ating guys, simpleng fried rice. Masarap. Thank you. Tapos, Tubig. Nagkape na siya. Nagkape na ako kanina. Ako hindi. Binibiyak ko pa. Gusto ko talaga pumapasok yung suka sa loob. Pag nagsawsaw ako, ganun. Si Jerlyn, lang yung ganun lang, pwede na. Dip lang. Dip lang. Sarap. Kaning lamig. O di, wala nang kaning lamig. O, kailangan busin natin to. Konti lang naman yun. Alam mo sinasabi nila? Lahat naman masarap sa inyo eh. Kailangan talaga, ini-enjoy mo yung pagkain, di ba? Kasi pag hindi masarap din, hindi mo kakain din. At siya, kinakain namin yung nasasarapan kami. Sarap. Sarap. Kakanin ko na rin itong itlog with Yeah. with rice. Ilang araw na lang dadating ng mga bata. Tingnan ko. 33 days na lang. Based sa araw na dadating sila dito. Ilang trip nila. Thank you, Lord. Expedia. Thank you, Lord.
Iluto natin sila ng giniling. Gusto nila yung giniling, ah. Oo, pag pinagluluto ko silang giniling, di ba? Lahat ng sarap sila. Sa kanya natutunan yung ano guys, yung giniling. Ayun na yan, ah. Ang dami na. Kumuha na ako. Sarap. Napkin nga, eh. Ewan ko guys, pero ako nasasarapan ako sa hotdog na pula. Sa Amerika, walang hotdog na pula. Yun nga, yung kulay lang masarap na. Yung brownish na parang hindi masarap. Although yung all beef hotdog ng Costco, gusto ko. Pero sabi ko, mas masarap pa ito pag pulasan ng kulay. Although, food color lang naman. Ako lang. Pero, parang mas nakaka-attract kainin. Siguro na bata ko hindi ako nakakakain ng hotdog. Kasi at that time, puro mga baboy lang. Huli na lang may mga chicken na ano, hotdog. Napakaliit lang yan, no? Kaya, last. Ay, pinakagaw. Kaya ano? Kaya siguro yung natatakam ako. Hindi, mismo ako. Kasi hindi ako nakakakain ng hotdog nung maliit ako. Ako, nakakakain. Pero ibig sabihin, na-miss ko nga yung ganyang pula. Yung ganyang kulay. Pero nung pumunta tayo, naalala mo, nung pumunta tayo sa Mexico, nung nag-grocery tayo, kasi nasa timeshare kami guys, pwede kami magluto. May papula silang ano beef na hotdog, mapula. Mamula-mula. Binili natin. Hindi ko na matandaan. Hindi ko na. Mexico sa Mexico. Hindi sa Mexico, Pampanga. May Mexico, Pampanga pala. Ano kinakain nyo, guys? Nagtatrabaho pa ako. Hindi ako makain ng breakfast. Habang nagda-drive, pasok ko 9 to 9:30. 12 hours. Yung nasa hospital pa ako, 7 a.m. to 7:30 p.m. 12 hours din. Sa clinic ako, 12 hours pero 9 to 9:30. So hindi ako makain ng ano. Meron lang akong protein drink. Okay na yung oatmeal na... Oatmeal na parang masabaw na iniinom. Minsan, pag meron akong protein drink, meron akong Skyflakes. Yun ang breakfast ko. Tapos kakain ako niya alas, ano na, lunch ko usually alas 2 na pasado. Kasi we go to lunch by by time ka nag-clock in. So may mga nagka-clock in ng 8:30, mayroon din 9 o'clock. So ilan sila sa 8:30, so mauuna muna sila. O kung minsan, ano lang, usapan na kung sino gusto kumain ng maunang kumain. Pero maganda rin yung late ka nang kakain. Kasi, pagbalik mo from lunch, ilang oras na lang. Pero kung masyado kumaagang kumain, pagbalik mo parang may isa pang shift.
Sarap. Tapos, titingnan ko na yan. Pagpunta ko ng lunch, titingnan ko na yung schedule. Kasi minsan may dadating ng 1:00. May dadating ng 3:00. Ilan ang dadating ng 5:00. May 5:00 pa dumadating ng hapon hanggang gabi na sila. 10 o'clock. Yung part-timer. Titingnan ko na yan. Titingnan ko kung ilan kami. Naku, sobra ah. Papaalam. Doon pala ako sa lunch, sa tawag na ako sa ano namin, supervisor. Hello, can I go home? What? You have more nurses at 1 o'clock or di kaya 5 o'clock. Uunahan ko na. Can I go home? Tapos minsan pag sinuwerte ka sabihin, what time you wanna go home? Can I go home now? Sabi ko, andito na yung mga 1:00. Dumating na. Kasi makakatipid ang hospital, no? Basta lang mayroong enough. Hindi ka naman papayagan pag walang enough. Pag kulang. Tapos nun, tatawag na sa akin, Ga, alam ko na. Uuwi ka. Lalo na ng... Lalo na ng mga bata pa yung maliliit yung bata. Talagang, I always choose to stay home. Eh, nung lumaki naman na sila, ganun pa rin. Parang ini-enjoy ko naman ng ano. Minsan nakaka-uwi ako, 9:00. 9:00, may mga time baka na 9:00, pumasok ako. Bago mag 12:00, Ga, huwag kang kumain. I'm coming, hantayin mo ako, labas tayo. Bakit? Sabi ko, uwi na ako, marami kami eh. Kung may Reyna ng call off, siya magiging Reyna. O prinsesa. Pero guys, sabi mo nga sa may boss ako dati, sabi niya, Jordan, absent ka na naman yung ganito, ganyan. Sabi ko, oo. Marami, enough naman nurses mo eh. Ay, hindi. Uwi pala ako maaga. Uwi ka na naman. Sabi ko, you have enough nurses. Tapos sabi ko, pagka nandito naman ako, pag nasa trabaho ako, wala kang problema, sabi ko sa akin. Never akong pasaway. Attendance lang. Thank you, Lord. Amen. Oo, ubus na ubus guys. O, wala kang tatakpan. Hindi ako pasaway. Tsaka sa trabaho, wala sila masasabi sa trabaho ko. Hindi, marunong siya sa trabaho. Mga pasyente, mahal ang pasyente ko. Tsaka masipag, hindi yung tatamad-tamad. Doon siya naman, Wala naman na, mahal na mga supervisor niya. Sabi ng boss ko, sabi niya, ang attendance mo, ayusin mo. Sabi ko, oo, pero pag nandito naman ako, wala kang sakit naman sa ulo sa akin, natawa. Lalo pa nung nasa clinic na talagang you work hand in hand with the doctor. Hindi ka guys sa inpatient, kumbaga yung mga na-admit sa hospital. Yung doktor, titingnan na yan, sandali lang, tapos puro lang yan order, on the phone lang yan sila, kahit nandyan sila sa loob ng building. Pero sa clinic, talagang magkasama kayo ng doktor. Kaya pag sakit ka ng ulo, pag tamad ka o hindi ka marunong, mga doktor, irereklamo ka. Kaya yung tatanga-tanga ka, irereklamo ka dun sa supervisor mo. Kaya alam ng supervisor ko na, ng manager ko na wala siyang sakit sa ulo sa akin. Kasi siya kahit saan mapapasyente, kaya niyang laruin, mapakamag-anak ng pasyente, kaya niyang kausapin pag mga nagagalit, yung mga family. Tatawag sa supervisor, siya pa dadala, Jerlyn, punta ka sa ganong room. Bakit? Yung family, galit, ganito, ganito. Ay, siya naman, punta ron, siya sugod. Napapakalma niya. Kaya gustong-gusto siya ng yung mga boss niya. Doktor, kayang-kaya niyang pakasamahan lahat. Wala akong CNA, lahat. Kahit kapabalik-balik. Janitor, pati doon sa housekeeping. Pati doon, pagka tumawag siya, kailangan niya, sige, Jerlyn, nandiyan na kaagad. Ganon. Pagka ano tawag dito? Baka binobola mo naman. Hindi Hindi, wala, mabait ako sa mga... Hindi, mabait siya sa mga... alam niyang pakisamahan lahat? Wala akong kahit na... Lalo pa sa Amerika, di ba? Dito sa Pilipinas, pag doktor ka, parang Diyos ka, di ba?
lahat bow sa'yo. Doon, ina-acknowledge nila na napapadali ang trabaho nila dahil sa mga nurse. Kasi At saka yung mga Pilipino doon masisipag. Kasi kailangan dyan team eh. Kaya pag nakita ng doktor na siya ang nurse nung ng pasyente ng doktor, yung kampante na yun. Kaya niyang pakisamahan lahat. Ganun. Dahil kasi dadali ang trabaho mo talaga pag marunong ka makisama, di ba? Kahit sa anong trabaho, kahit hindi ka nurse, kahit anong trabaho, pag marunong ka makisama sa mga kasama mo sa trabaho, kahit anong pang ranggo nila, kahit pa yung janitor doon, kahit yung ganito, kailangan pa kisamahan mo para madali ang trabaho mo. Kasi pa ngayon, pag sinabi sa kanya, for example, ay ganito, ganyan. Pag sinabi nila, ay wala, may ginagawa ako, busy ako, ano magagawa mo ngayon? Gagawin mo, ikaw gagawa. Kahit trabaho nila kasi gusto mong gawin na kaagad. Pero kung marunong ka makiusap, marunong ka makisama, ay madali lang. Kumbaga, mas mapapadali para sa'yo. Hindi para sa kanila, kundi para sa'yo. Yun ang isipin mo. Pero pag yung, para kang si kung sino, na mayabang, na suplada, sasabihin lang nila, I know I'm doing something, I'm busy. Wala na. Kahit hindi sila busy, kahit wala silang ginagawa, wala nang gagawin mo ngayon pag sinabing gano'n. Pero well-known din siya, yung wag mo naman siyang tatapakan. Hindi. Lumalaban. Lumalaban ako, guys, pagka... Kahit na sino, kahit doktor, kahit boss niya. Basta't nasa tama. Kasi yun naman ang biniling ko sa kanya noon eh. Bago siya. Bagong salta ako sa Amerika. As long as you know your SHIT, go ahead. Nasa tama ka, kako. Go ahead, kahit sino. Ayun, mula naman noon, sabihin, doktor, naikwento mo na ba yung doktor na yung sinabi, did you hang up on me? Oh, yeah. Hindi pa, kanyan. Hindi, nung ako bago-bago pa ako sa Kaiser noon. Kaya, hindi ko pa masyado makakilala ang doktor. Abay, na timingan naman ng doktor ng pasyente ko, kilala pala siyang suplado. Tapos, talagang hirap kausap. Pagka gano'n, usually, ibang lahi. Hindi sila, ang mga puti kasi, hindi sila gano'n eh. Pag mga ibang lahi, hindi na natin sabihin kung anong lahi. Pero pag mga ibang lahi, may tapang, alam niya, parang sa Pilipinas din na pag doktor sila, akala nila Diyos sila. Tapos, tumawag ako, kumukuha ako ng order sa telepono. Mataas ang boses, kilala pala siya sa gano'n, yung pang, hello mo palang, siya galit na. Para bang inaano mo siya, yung... Iniistorbo mo siya. Parang sarap sabihin na, hindi ako tumatawag sa'yo para makipagkaibigan, tumatawag ako para sa pasyente mo. May sinabi ko, kataas ang boses niya. Hindi nakaganon ang telepono. Pinindot ko, di namatay ang linya. Hinang up ko. Hindi ko pwedeng ganunin kasi maririnig yung ang click na malakas. Kaya pinindot kong ganon. Tapos baring ka agad. Alam kong siya, pinick up ko bago pick upin ng sekretary. Did you just hang up on me? Lalong lumaki boses. Did you just hang up on me? Sagot ko sa kanya, oh, I thought you did. Sabi ko gano'n, you sounded so mad. Sabi ko gano'n, I thought you hanged up on me. Pero akong pagka nung na-realize niya siguro, what were you saying again? Sabi niya sa akin, what were you saying again? What did you need? Sabi niya gano'n. Gumanon yung boses niya. Kasi, sisigawan mo ko. Hindi ako sinisigawan ng nanay ko, hindi ako sinisigawan ng tatay ko, hindi ako sinisigawan ng asawa ko. Ikaw sisigawan mo ko? Sa isip ko lang, di hinangapan ko siya. True story, guys, true Tapos story. pagtawag sa'yo. Sabi niya, did you just hang up on me? Ganon siya. Yung pala, nung sinasabi ko, sino yung doktor na ganon? Ay, naku, sabi niya, did he get mad? Sabi ko, he was, pero hindi ko sinabi, kasi bago pa lang ako noon eh. Pero kung, sasabihin ko, ay, hinangapan ko. Sabi niya, ay, yan, ganito, ganyan. Sabi ng mga nurse, nung sinabi ko sa kanya na, oh, I thought you hanged up on me. Sabi kong gano'n, because you sounded very mad. Sabi niya, what were you saying again? Sabi niya, kumalma yung boses. Ay, gano'n. Tapos may isa pa, pero yun, kilala yung dati rin niya, gano'n, suplado. Kumbaga,
parang utang na loob muna na kumukuha ka ng order. Parang I'm doing my job, do your job. Ganon. Hindi ka, ba't ka nagagalit? Hindi yan uso sa Amerika, ganyan ka. Kasi doon pwede namin sinusumbong ang mga doktor na talagang sa maugalit. Sinusumbong yun, tapos pinapangaralan sila, pinapa-attend pa sila ng mga class tungkol sa mga temper nila. Kaya talagang kumakalma sila, hindi ka pwedeng ano. Pero siya, kilala siyang nagkasuplado. Tapos sabi, ganun din, tumawag. Sabi niya ganun. Eh, nung before pa ako tumawag sa kanya, maaga pa lang, nakita ko siya umiika-ika. Parang kasi ano siya tumatakbo lagi. Yung exercise niya takbo. Eh, parang na... Nagja-jogging. Oo. Talaga. Hindi lang jogging, tagang running siya. Running, oo. Na ano yung ano niya pala, na para siyang na-injure, parang sprain siguro. Di, umiika-ika siya. Pero hindi ako nag-high, malayo siyang nung nakita ko. Eto na ngayon. Tawag ako, pinage ko, tumawag. Ganon din yung magsalita, parang paangil lagi. Oh, what you need? Ganon, what you need? Who is it for? Ganon magsalita. Sabi ko, are you in pain? Sabi niya ganon. Sabi niya, what? Sabi ko, are you in pain? Sabi niya, what do you mean? Sabi ko, you sound uncomfortable. Sabi ko, you sound uncomfortable. Sabi niya, what? Sabi niya, what do you mean? Sabi ko, oh, I saw you. Sabi ko, the way you walked this morning, I saw you. Sabi ko, you look like you have pain in your foot. Tapos kumalma siya, oh yeah, I was running. Oh yeah, I was running and I think I sprained my foot. Tapos, para siyang, siguro sa lahat ng nurse, yun ginano. Sabi ko, oh, you sound uncomfortable. Kasi na-realize niya na nagsusuplad daw siya. Tapos, na-uso yung, ano ba yung laro sa Facebook noon? Mafia Wars yata sa Facebook. Yung, Mafia Wars yata. Na minsan, off ako. Tapos, the next day nang pumasok ako, may nagsabi sa akin, Jerlyn, Dr. So-and-so was looking for what? Sabi ko gano'n, may kinagagalit niya. Sabi niya, no, he said something about a game on Facebook that he's inviting you to give him life and you didn't respond. Sabi ko, pagdating niya, sabi niya, where were you yesterday? I was looking for you. Sabi niya, you don't accept my, yung, di ba yung mga games sa Facebook, ano mo yun, yung parang magre-request ka ng live, yung papajoinin mo sila para magbigayin kayo ng live. Sabi ko, I don't play Mafia Wars. Sabi ko gano'n. I think I'm not sure. Something like that. Parang Mafia na, something like combat na game. I'm not sure of the name. Sabi ko, I don't play that. Sabi niya, I've been inviting you to play it on Facebook. You don't respond. Sa isip ko, ba? Sabi nga nung nagsabi sa akin, friend kayo? Indonesian girlfriend. Are you friends? Sabi ko, no. Pero doon lang nag-start yung sinabi ko, are you in pain? You sound like you're in pain. You sound uncomfortable. Kasi, nagsusuplad na, bakit tumawag ba ko sa'yo? Para makipag-chismisan? No! I don't wanna talk to you. Kung hindi lang sa pasyente, ayaw kitang kausap. Ganun ang inaano ko. Ganyan siya. Ngayon, sa bait naman, talagang lahat ng mapa LB, lahat ng empleyado ron, kahit anong transport, mga transporter, transporter, pati yung mga yung mga dumarating doon na mga paramedic, yan. Ano siya? Sino nagaya sa akin na ganyan? Si JR. Makihingay ng Ito okay. Kaya mabait sa kanila lahat. Kaya lahat friends niya. Ito pa guys, isang kwento. Sabi ko, merong janitor, yung tawag namin sa kanila EVS, yung environmental services, yung mga housekeeping, kumbaga. Ang gaya ko sa kanya, ay kinakausap ko siya. Yung hi. Hindi na, wag na masyado. Thank you. Tapos tingnan niya lang ako. Hindi ko alam kung galit siya or basta tinakatingin lang siya sa akin. Or ayaw kanyang kausapin. Or ayaw niya akong kausapin. Sabi, kasama ko Pilipina. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, yung ano na yan? Yung janitor na yan? Sabi ko, thank you. Ang suplado. Nagkakasabay kami niyan sa lounge minsan. Dalawa lang kami. Nag-hi ako sa kanya. Hindi ako kinakausap.
Tapos wala, kain lang siya, ganun. Hindi ako kinakausap. Tapos sabi ko, Masabi mo? sa kay Amy, sabi ko, tapos nagkakasalubong kami dyan, nagmamap siya gano'n, nakatingin ako sa kanya, ayaw niyang tumingin sa akin. Sabi ko, anong galit yan sa akin? Sabi ko sa isip ko, lahat naman kaibigan ko, bakit yung suplado? Sabi ni Amy, about die, why kakabalo? Ano ina siya, hindi makahamba. Pipi. Pipi pa na. Oh my God, oh Lord Jesus, I'm sorry. Tapos, sabi, nagkasabay na naman kami. Kasi ang lunch ko nga, late na ako. So, siya siguro late din ang lunch. Lagi kami nagkakasabay. By the time, ang karamihan nakakain na. So, hinantay kong mag-make eye contact siya. Tapos, hi, sabi ko lang gano'n. Ay, nag-smile siya. Ay, mula nun, friend na kami. Oo, sabi niya. Friend na kami lagi yun, pagka kahit nga sa labas na, sa labas na ng lounge, sa hallway, kung saan, ay talagang kami, nagkakaintindihan kami, kahit sinyas-sinyas lang. Friend ko na siya. Yun yan si Jerlyn. Kasi daw pipi pala siya. Pipi at bingi. Tapos ito last na kwento. Mabait, masipag, lahat nasa kanya. Talaga masipag. Tamad din ako, kaya nga ako lagi kukulong eh. Mapagmahal. Pero ang ibig ko sabihin guys, Hindi, pag nasa trabaho ako, I do my best. Hindi siya yung patamad-tamad. Hindi ako, para sa pasyente, takot akong number 1, I have to answer to God. Tao yung, you take care of buhay. Number 2, ayoko malubalan ng lisensya dahil nagtamad-tamad lang ako. Of course. Nagkamali ako o may nagawa akong hindi tama. O ma-report ka. Mawalan ka ng trabaho, mawalan ka pa ng lisensya. Mananagutan ka pa sa Diyos, di ba? Yun ang heavy dati sa trabaho ko, yun ang heavy. Kung yung legalities, yung mga ganun, yun ang mabigat sa ulo. Ito mga yon. One time yung siya, pipi at bingi siya. Puti. Sabi niya, minsan, may kumakain, mga dinner time, 5 o'clock, bukas na naman yung, for dinner, bukas na naman yung cafeteria. Meron sila minsan na chili, beans. Yung beans, tapos merong, yung parang Mexican na chili, beans, ganun. Masarap, by cheese. Kasi siyempre beans, hahanginin ng tiyan mo. Kasi may kumakain. Ay, sabi ko, ang bangus ang ako. Sabi niya, sa baba. Sabi niya, it's so good. Sa cafeteria. Bumaba ako, bumili ako. Kain ako. Ngayon, habang kinakain ko, kumukulo yung tiyan ko, guys. Dahil nga beans, di ba? Beans, gas forming na Tapos medyo may anghang pa. Kumukulo ko siya. Kasama ko na naman yung yung janitor na kaibigan ko na pipi at bingi siya. Sabi ko sa isip ko, baka maotot ako, sabi ko gano'n, kumukulo ang tiyan ko, sabi ko. Excuse sa mga kumakain. Sorry. Sabi ko, buti na lang, sabi ko, hindi niya maririnig. Sabi ko, sa isip ko, kung mautot man ako, sabi ko, hindi niya maririnig. Kasi nga, bingi nga siya. Di kinuwento ko, pagtapos ko ngayon ng break, bumalik na ako doon, kinuwento ko na naman sa kasama ko. Sabi ko, kasama ko si doon sa lounge, sabi ko, mulo yung tiyan ko doon sa beans, ang sarap, kaya lang nahangin ang tiyan ko. Sabi ko, naging gassy ako, buti na lang, hindi na ako doon, pass gas doon. Kasi kung hindi, pero kung sa bagay, kasama ko yung si di ba hindi siya makarinig? Sabi na naman si Amy, sabi ni Amy, Day, hindi nga siya makarinig, pero nakakaamoy naman siya. Hindi ko man nakaisip. Hindi nga naman siya makarinig, hindi siya makapagsalita. Siyempre, may pangamoy naman yun. Tawa ko na, ko, Day, hindi ko man lang naisip. Tawa kami ng tawa. Oh my God. Mamimiss ko mga kasama ko sa trabaho na. Pero makikita mo talaga time mo na mag-retire. Kung noong nag-start ka sa trabaho mo, lahat sila ate mo. Lahat sila ate mo, kuya mo. Mga Pilipino tawag mo, kuya, ate.
Pag dumating ng panahon na lahat sila, ate ka na nila, lahat na lang sila, ate. Pa-retire ka na. Oo, tapos ikaw, wala ka nang matawag na ate kasi ang mga ate mo dati, ng mga nag-retire na, ikaw na ngayon ang ate. Time na to retire. Time na to retire. Totoo na, guys. Lahat, pati ang boss ko, ang last ko na boss bago ako mag-retire, pati yun, hindi siya Pilipino pero tawag sa akin ate. Ay. At yung mga manggagamot na, at saka mga PA na hindi Pilipino, pag tawag sa akin, ate, can you help me ate? Can you do this ate? Pag may inutos ate, tawag sa akin. Kaya niyang pagsamahan lahat ng klaseng tao. Mga kasama niya sa trabaho. Ano tayo guys, hindi ka man namigay sa kanila, oh. Hinalo ko sila. Ang mama ni Shin. Oo nga pala. Mama. Mama. Ah. Magkita tayo, sabi mo, gusto mo kaming makita. Magkita tayo. Ayayin mo si Sin. Sabihin mo, magkita tayo. Ha? Mama, eto na naman yun, no? Diba dito yung hiningi mong sinalo mo ng kamay mo, binibigyan kita. Oh, eto ulit, oh. Dalhin niyo si Oli, dalhin din namin si Sky. Oo. Magkita tayo, ma. Ay, nako. Buhay. Buhay Amerika. I miss it. America has given us a good life. We made it. We had a good life in America. We thank the Lord. Amen. Malaking pasalamat namin sa Amerika na lalo pa ako, the way na lumaki ako, hindi kami mayaman, napaaral kaming lahat, hindi kami nagutuman, hindi kami nag-miss ng meal. Pero kaya nang pumunta ako sa Amerika, talagang na-appreciate ko lahat ng conveniences, ng mga pagkain, ng mga pamumuhay, yung maganda higaan mo, maganda ang bahay mo, na-appreciate ko yun lahat-lahat. We had a good life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We have paid our dues sa Amerika. Ayaw ko na lang ka. Hindi ako masyado dito eh. Thank you. Kahapon may asim, no? Ito okay siya. Saan ba natin ito binili? Sa ako, ano ito? Robinson. It was time to come home. I never thought na dito ako magre-retire noon. Nung bago akong dati sa Amerika, nung nasanay na ako doon, sabi ko, no, this is home. California is home. Hindi ibang state, kundi California lang. That was home. Doon ko pinanganak ang mga bata. Doon kami nagkakilala. Doon kami nagkaanak. This is home. Pero nung nag-pandemic, doon talaga ako nakapag-finalize ng decision. Siya! I don't know if you remember, pero nung bago pa lang tayo mag-asawa, yun ang sinabi mo na someday you want to retire sa Philippines. Sa isip ko, no. Sabi ko, pag ganun-ganun lang siguro, pero yung for good na sa Philippines, ayoko. Pero nung nag-pandemic, nag-ibang bang iisip natin, no? Mga priorities natin, na-realize natin. Kaya doon ako pandemic ako nung nag-decide na mag-retire early at saka mag-decide na umuwi na Pilipinas. And we didn't regret. Ikaw nag-regret ka? No. You can say it if you regret. That's okay. We are happy here. Pwede ka naman bumalik ng Amerika. Pwede tayo bumalik ng Amerika. Pero mas... Pwede mong iparent ito sa kakilala or pero sa family. Mas gusto ko dito. Ako lang. Na-feel ko talaga yung homey, cozy. At saka, yung relax ang pamumuhay sa... Yung bang hindi... Doon sa Amerika kasi, palagi ka lang parang tumatakbo. Parang lagi ka lang in a hurry. Sa lahat ng bagay. Parang ang bilis ng oras. Kaya nga sinabing sa Amerika, time is gold. Dahil kasi mabilis nga ang oras. Talagang kumbaga importante kung mabilis, parang nagagahol kaya sinabing time is gold. Parang mahalaga ang oras. Kahit saan naman mahalaga ang oras, pero dito para bang kanina pa ako nagamit ko na nagawa, tanghali pa lang. Doon parang gabi na naman.
Lalo pa pag ano, pagka ganitong season, yung ganito, Nobyembre na, Oktubre, Nobyembre, hala ka, ang bilis ng gabi na, no? Mabilis dumilim. Ayos ka, madilim pa. Uuwi ka, madilim na. Kasi maiksi ang araw. Mas mahaba ang gabi. Dati nga may time sabi niya, Ga, ang dumi naman ng kotse mo. Sabi niya, ba't mo hindi sinasabi para na maano, yung loob daw, madumi daw. Marami ng, kumbaga, alikabok, yung, yung floor mat, yung kailangan ng ipakarwash. Sabi niya, hindi mo ako nire-remind. Sabi ko, paano kita nire-remind? Hindi ko naman nakikita yung dumi. Ha, hindi mo nakikita ang dumi? Ang dumi-dumi, oh. Paano ko makikita ang dumi? Nung ano pa ako, itong sa hospital pa pala ako nito nagtatrabaho kasi alas 5:30 pa lang. Nasa, na ako, road na ako. Alas 7 pasok ko eh. On the go. On the road na ako niyan, to work. Kaya sabi ko, paano ko makikita ang dumi? Pag alis ko, madilim pa. Pag uwi ko, alas 8:30, alas 9 na, madilim pa rin. Madilim na ulit. Paano ko makikita ang dumi? Na-miss ko rin yung buhay doon. Pero it's all just memories now. Good memories. We're making new memories here. Kaya nga ang YouTube, guys, nakakatulong talaga sa amin yan. Kanina lang. Habang inaantay ko siya kasi nandito si Jerry, nag-uusap sila sa labas. Nag-aantay ako. Nanood ako ng, nag-scan ako ng mga old videos. Ang liit pa ni Sky, yung ganun ba, parang kailan lang yun. That was like ilang months na siya dito si Sky. Dumating si Sky sa atin, June, July, August, September. 4 months na si Sky dito. Ay, ang liit pa ni. 5 months na. Ang liit pa ni, magpa 5 months na. Ang liit pa ni Sky, sabi ko, ang liit pa ni Sky dito. Nanood ako ng mga lumang videos, parang album. Diba? Pero in video form. Kaya, it's good that we do this kind of things, yung YouTube. Dahil kasi nakakamit kami ng mga iba't ibang tao. Tapos yung parang memories mo nandun. Nakikita ko yung pag-uwi namin dito, na hinatid kami ng mga bata. You know? Tapos, when you watch those old videos, it brings back yung memories. It brings back yung how you felt at that time. You know? Yung kagaya nung hinatid kami ng mga bata, mixed feelings ang feeling ko, for sure sa kanya din. Kasi, you know why? Yes. Iiwan namin ang mga bata, although malalaki na sila, as a parent, there's always that worry na wala ka doon. Number 2, excitement. Dahil kasi, oh wow, totoo na ito, uuwi na kami ng Pilipinas. Salamat sa unhappy na, salamat sa Diyos, pag uwi namin, may bahay na kami. Yes. Bibili na lang kami ng sasakyan kasi wala kaming sasakyan. Amen. Pero salamat sa Diyos, pinahiram kami ng van ng pamangkin niya. Kaya susunduin na kami ni Percy sa airport. May excitement, may happiness, may thankfulness, gratefulness, merong fears. You know, matagal na kami hindi tumira ng Pilipinas, how would we feel about it? Did we make the right decision? Tapos, yung feeling na ang mga bata, kahit alam mo na they are financially independent, you have trained them as children, you have taught them the right and wrong, pero as a parent, you always have that fear na baka kailangan nila ako, wala ako dito, malayo ako, or mga ganung bagay ba? So mixed feelings. So nanood lang ako ng video na yun, it brings back those feelings. So masarap sa pakiramdam. Good memory. Na mababalikan mo, 'di ba? Mababalikan mo yung mga, kaya yung maganda din ng YouTube kasi wala ka naman, like kami, wala naman kaming monthly na binabayaran, upload ka lang ng upload ng videos, 'di ba? Yes. Pero talagang parang ang feeling ko talaga mas happy ako dito. I think in your part, Ga, because retired ka na nung napakatagal na. Parang 2011 ka yata nag-retire eh. Yeah, 2011, you were 62 that December. So, kung matagal na siyang retired, ako nagtatrabaho pa, guys.
2011, end of 2011 siya nag-retire. Sabi mo ng 2012, start ng 2012. So, ibig sabihin, ang tagal niya nang retired, ako nagtatrabaho pa. Ilang taon pa, 12 years, 11, 12 years pa, na nagtatrabaho ko, siya retired na. Kaya matagal na siyang talagang buryong sa Amerika. Diba? Kasi, yun nga lagi niya sinasabi dati na at least ikaw, nagtatrabaho, may kausap ka. Eh, gusto niya magtrabaho ulit noon. Gusto niya magtrabaho kahit part-time. Sabi ko, why don't you enjoy your retirement? Ang daming pwedeng gawin. Nagbo-bowling ka naman, nag-golf ka naman, manood ka ng TV, mahilig ka naman magkutkot sa garahe, sa likod ng bahay. Di yun ang gawin mo. Bakit mo ka maburyo? Kung ako lang pwede mag-retire, sabi ko dati sa kanya, ay matagal na ako nag-retire, kaya enjoyin mo. Ay, kasi magtrabaho ako. Nagbibiro pa nga siya. Sabi niya, kahit na mag-greeter lang ako dun sa sa Walmart, di ba guys, greeter, di ba pagpasok mo ng pinto ng Walmart, good morning, good morning, ganun. Sabi niya mag-greeter na, ay nako magpapakahirap ka pa nang nakatayo. Sabi ko, ay enjoy mo kasi, pagka kaya ako, guys, dati, pagka talang buryong-buryo na siya, gusto niya umuwi ng Pilipinas, okay lang sa akin na umuwi siya ng Pilipinas, 3 weeks. 3 weeks lang kasi ako hindi makasama dahil kasi may trabaho ako. At saka malaki ng mga bata naman na nakakapag-drive na. Sabi ko, yeah, go ahead. Pero may mga tao magsasabi na, may nagsabi sa akin yung asawa ng tigagupit niya ng Vietnamese, sabi niya, why do you let Louie go home in the Philippines? Sabi niya, yung mga young girls doon will see him. Sabi niya, they will get attracted to him and also to his wallet. Sabi ko. At saka sa green card. At saka yung makapunta ng Amerika daw. Sabi ko, totoo yan. Kaya lang, kahit anong explain ko, hindi maintindihan ng tao. Dahil kasi, nasa inyo lang yan, between you and him. Ang sinasabi ko sa kanya, totoo yung sinasabi niya, nung nagsabi sa akin, na bakit kita pinapayagan? Paano kung maghanap ka ng iba? Kasi maraming kakapit. May pang green card, pang dolyar, kahit na hindi ka mayaman, the fact is, dollar ang pera mo. Sabi, totoo yan. Pero, bakit guys ako kampante? Number one, I know him. The other thing is, with our conversation, anong sabi ko sa kanya guys? Sabi ko, talagang totoo yan. Pwedeng may didikit at didikit sa'yo dahil sa mga ganong reason. But, ang isipin mo, ilang dekada mo na akong kilala. Sabi kong ganon sa kanya. Ilang dekada mo akong kilala. Subok mo na ako. Kahit pa sabihin mo, nagsusuplada ako minsan, bla bla bla. Pero kilala mo ako. Mga yon, pag nakuha na nila ang gusto nila, nakuha nila green card, nakuha nila dollars, aalagaan ka ba nun? Ako, subok mo na ako. Sabi kong ganon. Yun ang isipin mo. And number 2, and very important, sakit. Sabi ko, may mga sakit na walang gamot. Kung ikaw sasabihan ko niya, hindi ka ba matakot? Kaya ganun. Kaya hanggang kayo na magkasama pa rin kami. Pero di ba totoo? Di ba? Well, I know you, but also, you know that hindi ka naman, marunong ka namang tao, matalino ka namang tao, hindi, magta-trust ka ba? Para dyan kaway-kaway sa mga husbands. O diba, magta-trust ka ba doon sa taong bago mo lang kakilala? Kahit sabihin mo pang napakabait niya, napaka-maalagain, kahit pa sabihin niya na, ay, hindi ko kailangang green card. I'm actually, nakapetisyon ako sa nanay ko doon. Hindi ko kailangang green card. Mahal talaga kita. Sabihin mo na kung anong sabihin. But the fact is, subok mo na ako ng ilang dekada. O, diba? Maghahanap ka pa ng iba. Huwag malakas dahil ang aking wrist masakit. Pero kung tendonitis, mga tendon inflammation, sakit. Yun lang, guys. Sabi nila siguro, ang dada talaga ni Jerlyn. Paano naman siya iwan ni Louie Boy? Natatakot si Louie Boy na wala nang magdadada sa kanya. Ang damit ko pala, guys, kaya malaki yung Baliktad dito. ang suot mo Hindi Baliktad. No, it's not.
Hindi. Hindi ah. Sa akin kasi yan, sinuot mo eh. Kaya nga, yun nga sasabihin ko. Kaya malaki dito guys. Dahil kasi sa kanya ito. Sinuot ko. Pwede naman. Presko. Mas presko. Wala, hindi ka na nakapagsalita. Kung naman daldal ng daldal. Ah, go, ching, 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 ching. Oh, sinong magaganyan sa kanya? Morder ako Tingnan mo, dito guys. Ang ganda. Ano siya? Ang tawag dito, yung fountain. Yung nakaganon siya. Ay, yung fountain, I'm sorry. Fireworks. Fireworks. Nakaganon siya na may mga ilaw. Ang style lang ng ilaw, fireworks. Parang fireworks, you know, yung sumasabog. Oo. Pagdating sa itaas, nakaganon. Tingnan niyo guys, ang ganda. Mura lang. Sa Lazada. At least, mailalagay ko na to. So, ititriman ko bukas para mailagay mo. Ay, hindi. Ilalagay mo ka mo ng gano'n-gano'n. Ha? Oh, yung iba yun. Yung ano yun, yung in-order ko na rope. Papalitan mo yung nandun. Oo, yung, di ba umorder November tayo? 9 pa dadating yung ano. Di ba umorder tayo ng ano? Ay, this weekend na pala yun. Umorder ako ng ano, ng string. Yung diretso lang ng ano, string. Yun- Rope light, rope light. Hindi rope yun. Yun ang yung ng rope. string light. Hindi pa dumadating. Yun nga yung Yun ang ipapalit. igagawin kong rope dito sa ano, dito. So, aalisin mo yun doon. Tanggal na. Tinanggal mo na. Kailan mo Oo. tinaka kanina? Kanina. Kaya pala. Oo. Kaya pala pag hindi ko naririnig ang TV, andun sa labas, may binubuting-ting na naman. Ngayon, pagka yung ano ngayon, yung isa, yung anong tawag dito, yung rope, yun ang ilalagay ko sa ano, doon sa mga spiral na tanim natin, tsaka doon sa balls, ganon. Ito siya, friends, oh. Pakita, patay mo yung ilaw lang, please, para makita natin. Ayan, oh. Oh. Kaya ganda light tayo eh. Oh. Ayun. Ayan. Ay, ganda. Ayan. Pero ano mo siya guys, ito igaganon mo siya, itataas mo yan, so nakaganon siya. Parang fire. Pakita muna natin yung ano, yung ano niya, yung So, tapos solar lang siya guys. yung mode niya, ayan, oh. See? Oh, Tapos yung- solar lang siya guys. Solar. Ayan. Ayan. Para siyang strings ng gitara. Parang alambre na malambot. Tapos ipoporma mo siyang nakaganon sila. Sa taas. Hindi nakababang ganito. Sa taas. Itataas mo ito. Ganyan. Ganda. Sige, paki-on mo na lang nga, please. Thank you. Ayan. Tapos, ito ngayon, ito ibababa. Iduduktong mo to. Ayan. Tapos, ito, may matulis siya para yan sa lupa. Ibabaon mo lang ganun sa lupa. Tapos, ito ang solar niya. Ayan. Ayan. Ito yung solar na na-invento. Ayan. Malaking bagay. Maihahanap mo siya ng posisyon. Ayan. Pwede mo pala siya i-ano kung saan ang araw. Tapos ito, ganito, no, nakatusok siya sa lupa. Ito ngayon, Taas mo iaano mo ngayon to, iaayos mo ngayon to. Ayan. 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 Tsaka mo iisa-isa ngayon ilaladlad. Bubuka mo siya. Nakaganon siya. Nakaganon siya. Ayun, nakaganon. Ayan. Ang ganda Parang to. flexible na wire. Ang ganda to. Ayan. Ayan. Tuwang-tuwa siya guys ang mga lights. Nakita niyo naman kung kaano karami ng lights namin. Talagang enjoy na enjoy siya. Pero kahit doon pa gano'n na siya. Ayan o. Ayan o. Ganda. Ilan ang ganyan mo? 4. At binilang ko na yan kung saan ko ilalagay. Yung distance. Hindi kailangan magkakadikit. Hindi. Hindi. Basta't ano sila. I-distribute ko dun sa tanim. Natutuwa ang mga bata. Kasi di ba guys, ang last Christmas decor. last Christmas namin sa Amerika,
Hindi na ako naglagay na. Wala na kami, hindi na kami. Kasi pinamigay na namin yung ano. Mga ilaw. Mga lahat pinamigay Mga na lang. bago, friends. Ang dami. Mga bago As in, kong lights. Bago na hindi pa nabubuksan ng mga boxes of lights. Kasi siya, every after Christmas, pag nag-sale na ng mga lights, namimili kami. Kaya, marami. Talaga hindi ako Naabutan na ng retirement kasi sa sobrang dami talaga. Kasi pag nasira na, yun, may bago siya kapalit ka agad. Kasi bumili ka ng full price, kaya inaantay niya yung sale. Kahon-kahon, kung bumili ko, kaya yung pinamigay ko talagang nasa boxes pa. Kahon-kahon. Excuse. Pero, natuwa naman yung Pinagbigyan namin dahil alam nyo kasi, at the same time kasi, nag-garage sale. Yan. Ayan, apat. Ayan. Kung gusto nyo bumili kayo. Oh. Meron niya sa Amazon din. Siyempre, mahal nga lang sa Amazon. Yan. Kakabit ko na yung bukas. At yung mga ibang ilaw so, ko pa. bukas, magtitrim tayo. Okay. Madali lang kasi, hindi pa siya masyado mahaba eh. Yeah. Kailan lang itinrim. Kaya lang pagdating ng mga isang buwan pa, kailangan na naman itrim din na siguro, no? Today is Tuesday. Baka matapos na bukas yung yung bubong ng simbahan. Kasi minessage tayo ni Hindi ko pa nababasa. Marvin. Hindi ko pa nababasa. Pinakita yung frame, okay na, sabi. Meron ba? Susunod niya, bububungan na lang. Okay. Pagka nabubungan ngayon yun, tapos the rest is tomorrow, tapos lalagyan na yung upo ang bakal na gano'n. As soon na ma-finish, magawa, that's it. Gusto ko na pumunta. Pero wag mo na silang palutuin para hindi sila ano. Sabi mo, huwag na sila magluto. Para sila mabisi. Hindi na. Pagka nabutin tayo, oras ng pagkain, nandun tayo, ayain natin sila sa McDonald's o sa Jollibee. Mang inasal. Para may kanin. May kanin din palang Jollibee. Kung tignan natin kung ano gusto nila. Hindi na maganda. Hindi na sila para hindi na sila Kasi may mga trabaho din sila busy din sila. Sige na, magbabay na tayo. So, unang-unang sa Panginoon Diyos. Amen, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all the blessings, for all the guidance, protection. Amen. Sa inyo, wala na rin kaming masasabi dahil nasabi na namin lahat for today, ang ating kaintuhan. Kaya maraming salamat na lang sa inyong suporta at yung mga patuloy na nagsusuporta sa amin. Kaya, yun, wala na kami masasabi kundi we love you all! Bye-bye! Ang arte talaga nito, oh. Ang arte. Take a picture. Ang arte, no? Arte lang! Ay, isipahin ko si Sky nung ginagawa doon.